Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Bayali Kasan. Today I'm going to discuss the case studies of Pacific Orientalist scholars and their influence. First is the Sir William Jones, 1746-1794. Sir William Jones was a British philologist and jurist who founded the Asiatic Society in Calcutta in 1784. His deep interest in Sanskrit and Indian legal system led to the translation and codification of Hindu and Islamic laws for British colonial administrators. Si William Jones ay isang British na scholar and jurisprudence at siya din ang unang scholar na nagpakita ng seryosong interes sa kultura, wika at batas ng India noong panahon ng kolonism. Noong 1784, itinatag niya ang Asiatic Society sa Calcutta, ngayon ay Kolkata na India. Isang samahan na naglalayon, pag-aralan at ipalaganap ang kaalaman tungkol sa mga kultura at kasaysayan ng Asia, lalo na ang India. Ang ginawa ni William Jones ay inaral ni Jones ang Sanskrit, ang sinaunang wika or unang language ng mga Hindu. Isinalin niya ang mga batas ng Hindu at Islamic sa wikang Ingles. Ginawa niya ito upang mas systematic at maging organized or codified para magamit ng mga opisyal na pamamahalaan ng kolonism ng British. Para magamit ng mga British na opisyal ang opisyal o lokal na batas sa pamumuno sa mga India. Sa halip, ginawa niya ito upang agad magkaroon ng pagpataw ng sariling batas ang British. Naging magandang epekto nito sa pananaw ng British upang madali nilang maging masakop or maging mapamahalaan nila ang India dahil ginamit nila ang batas na kilala at tinanggap naman ng mga lokal na mamamayan. Nagmukhang iginalang ng mga British ang kultura ng India, kaya mas legitimize or ginawa nilang katwiran upang doon sila manatili sa bansa ng India. Pero may maganda din siyang naging epekto, pero may masama naging epekto nito. Sa pagsalin nila ng paggamit ng sinaunang batas ng Hindu ay nagpatuloy at napalakas ng system case kung saan may matinding diskriminasyon laban sa mga nasa mababang antas na mga lipunan. Gumamit ang British ng mga lokal na batas at institusyon para pamahalaan ang mga Indian, kaya hindi sila kailangan direktang kontrolin ang bawat aspeto ng buhay ng mga tao. Sa pamarang ito ay naipanatili nila ang kanilang kapangyarihan abang nakatago sa anyo ng paggalang sa kultura ng India. So, ang ginawa ng British, parang inadapt nila yung tradition, yung culture ng India upang hindi sila magmukhang mananakop sa lugar ng India. Si William Jones ay may malaking ambag naman siya sa kolonism ng India sa pamumuno niya sa India sa pamagitan ng pagsalin at pag-aayos ng mga batas ng Hindu at Islamic. Nakatulong siya sa mga British na mamahala ng mas epektibo habang tila ginagalang ang kultura ng India. Ngunit sa ganitong gawain nagpalala ng hindi pagkapantay-pantay sa lipunan at nagbigay daan sa pagpatuloy ng pananakop ng kolonism sa India. Si William Jones ay nagkaroon siya ng influensya is created the bridge between British legal system and Indian jurisprudence, enabled British control with a scholarly facade of cultural respect.
Edward William Lane, 1804-1876. Lane was an English Orientalist known for his detailed ethnographic studies of Egypt, particularly in manners and customs of the modern Egyptians, 1836. Si William ay isang English-British na Orientalism, ibig sabihin, siya isang scholar na nag-aaral ng kultura, wika at pamumuhay ng mga bansa sa East, lalo na sa mga bansang Arabo. Ipinanganak siya noong 1801 at kilala siya sa kanyang masinsinan at detalyadong pag-aaral tungkol sa mga Egyptian. Ang kanyang ginawa ay sumulat siya sa isang aklat na pinamagatan niyang Manners and Customs of the Modern Egyptian noong 1836. Sa aklat na ito ay inilarawan niya ang araw-araw na buhay ng mga Egyptian kasama ng kanilang pananamit, pagkain, paniniwala at mga kaugalian nila. Isa ito sa pinakaunang ethnographic studies ni William o masusing observation tungkol sa kultura ng ibang lahi. Isinalin din niya ang aklat na One of 1001 Nights, kilala rin bilang Arabian Nights sa Ingles. Dahil dito ay mas lalong naging impluwensya niya ang mga pananaw ng mga Westerns sa kultura ng mga Arabo. Madalas ay may halong misteryoso, pantasya at pagkakaiba mula sa Westerns na pamumuhay. Ang naging epekto nito sa kanyang mga gawain ay sa mga Westerns ay kanyang mga sulatin ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa Egypt, ngunit kadalasan ay may tono ng pagiging exotic o kakaiba na para bang ang mga tao doon ay hindi nagbabago o hindi sumusulong. Sa pamagitan ng paglalarawan niya sa mga Egypt ay hindi nagbabago at hindi na stuck sa nakaraan. Parang ipinapakita niya na kailangan ng banyagang British na reforma o tulong para ayusin ang lipunan nila. Ang colonialism ng British ay paglarawan ay naging basehan nila ang justification para sa British na makialam o namuno sa Egypt. Dahil dito, nilarawan ni William Lane ang mga Egyptian sa tila hindi kanyang baguhin ang sarili nilang sistem para magmukhang makatarungan at para sila tulungan ng British sa pamagitan ng colonialism na pamumuno kahit ito ay isang uri ng domination. Ang naging influensya ni William Lane ay strained British perception of Egyptians as the incapable of self-rule, justified colonial administration through cultural superiority. Si Louis Massignon, 1883-1962 ay French scholar of Islamic mysticism. Louis Massignon was an expert on Sufism and significant advisor on French colonial policy in North Africa. Si Louis Massignon isa siyang French na scholar na alam ang Islamic mysticism o mga panrelihiyong aspeto ng mga Islam na may kinalaman sa espiritual lalo na ang Sufism. Ang Sufism ay isang sangay o isang sangay ng Islam na nakatuon sa paglalim o ugnayan sa Diyos sa pamagitan devotion, paninilay at spiritual na pagsasanay. Ang ginawa ni Massignon sa malalim na pag-aral ni Massignon sa Islam ay sa mga Islam, sa Muslim at inalin niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay or pinag-aralan niya ang pagpapaliwanag ng Sufism. Isa siya sa tagapagpayo ng governor ng France pagdating sa patakaran ng bansang sinakop ng France sa North Africa gaya ng Algeria, Morocco, and Tunisia. Ang kaibahan ni Massignon sa ibang mga Orientalist ay mas may pagalang si Massignon sa Islam kumpara sa mga ibang mga Orientalist. Hindi niya itinuring ang Islam bilang mababang relihiyon, kumbaga tinuring niya ang Islam na isang mataas ng relihiyon, kundi isang relihiyon ng may malalim
ng malalim na kahulugan. Nagpakita siya ng empathy or pakikirami or pagkaunawa sa reliyong Islam o sa mga Muslim. Kaya maraming nakakita sa kanya bilang mas positive na Orientalism kaysa ibang mga Orientalism. So yun, si Masigno isang French na eksperto sa Islam at Sufism na mas nagkaroon siya ng malasakit sa pag-uunawa sa Muslim kumpara sa mga ibang Orientalism. Ngunit kahit ganun pa man, ginamit pa rin niya ang kanyang kaalaman para tulungan ang mga France sa pamumuno sa mga bansang Muslim, kaya sa huli nagsilbi pa rin siyang bahagi ng colonism na sistema kahit mas malambot na paglapit. Impact of Orientalist scholarship on colonial policies. Orientalist scholars did not simply document Eastern societies, they interpreted and redefined them through a Western lens. This knowledge was used by colonial powers in several ways. So, isa na dyan yung gaya ng bansang Middle East, North Africa, India at Asia. Halimbawa na lang nila Orientalist na sila Sir William, John Edward William Lane at Louis Massignon. Administrative utility is provided insight to a local customs, language, and laws, making governance easier. Cultural domination is the frame colonized peoples as passive and need of Western guidance. Social engineering helped maintain traditional elites and structure that aligned with colonial interests. The last one is the intellectual justification. Enable colonism to be seen as a civilizing and scientific inventor. Critique of Orientalism. Edward Said critique revealed the inherent biases and power dynamics in Orientalist thought. He argued that Orientalism contributed to the dehumanization and marginalization of Eastern peoples by instillizing their cultures and histories. Dito naman si Edward Said ay isang Palestinian and American na scholar at professor. Kilala bilang isa siya sa pinaka-influensyang critic ng Orientalism. Noong 1978, sinulat niya ang Aklat ng Orientalism kung saan binatikos siya ng mga Western scholars sa pag-aaral at paglarawan sa mga bansang silangan katulad ng Asia, Middle East, North Africa. Ibig sabihin ng critic ay binatikos siya kasi may kinikilingan at may bahid ang kanyang kapangyarihan ang Orientalism. Hindi raw neutral o walang kinikilingan ng Orientalism kahit mukhang academic o intellectual ito. Pero ayon kay Said, ginamit ang Orientalist na kaalaman para maging way siya ng layunin ng mga colonism na kapangyarihan, maka-gain ng kapangyarihan ng power katulad ng Britain and France. Ang mga Western scholar ay hindi lang nag-aaral kundi nagkaroon din ng power sa pamagitan ng kanilang paglalagay ng label sa paghubog nila sa imahe ng East. Pinalabas na sinabi din ni Said na ang Orientalism ay nag-isang stylized o naglalarawan sa mga silangan bilang pare-parehong parang ang buong ay isang kultura, reliyon o ugali lang. Ang kanyang halimbawa nito ang nilarawan nito ang mga Muslim bilang likas na agresibo, mahilig sa kaharasan o likas na relihiyoso. Kahit hindi ito totoo para sa lahat. Dahil dito nawala ng tunay na pagkakaiba at pagiging tao ng mga East or sumakop sa mga Westerners. And nagdulot ito ng dehumanization at marginalization.
sa Eastern people. Dahil dito ay nagkaroon ng generalization o stereotype o tinuring na mababa o kulang ang mga silangan kumpara sa mga taga-Western. Itinuring nilang misteryoso o mahina ang hindi makapagdesisyon para sa sarili, kaya parang kailangan silang pangunahan o tulungan ng mga Westerns. Ito ay isang paraan ng dehumanization o pag-alis ng mga pagkatao at marginalization o paglalagay sa gilid o pagbabaliwala. For instance, Orientalist scholar played a pivotal role in shaping the ideological and practical foundation of colonial policies. Through their studies, they provided the knowledge and the frameworks necessary for Western domination of the East. Their influence persists in the modern academic disciplines, media, and foreign policy. Understanding this legacy is essential for decolonizing knowledge and promoting more equitable global perspective. So, yan yung Orientalism or Orientalist. So, that's all. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.